also as a member of the Quad, alam naman po natin na sobrang importante na ma-uphold yung human rights ng not only for the yung injustices na alam natin, pero lahat naman po ng tao ay may karapatan po mabuhay. Medyo medieval nga po. So kaya nga po siguro pwede natin pong pag-aralan para pag nalagay po sa komite, then hindi ko lang naman po kasi kaisipan to. 300 plus po kami na boboto dyan at may kanya-kanyang opinion, research, saka rebuttals din po dun sa mga provision na iniaahin nila. So talagang lahat naman po ng bill, hindi lang naman po itong firing squad na bill ni Congressman Olaso, pero lahat po ng bill naman na papasok, ganun po yung diligence na papasok ng mga members para pag-aral. Medyo kapos na nga po sa oras. Pero sir, the Philippines has a strong anti-death penalty position kasi last year, December lang po, ang Philippine delegation to the UN General Assembly kasi voted yes sa moratorium ng death penalty. How do we bridge yung policy and position differences ng national government sa bill na ito? Well, maraming ways na para i-address yun, no? Sabi ko nga, pag-aralan, may statistics, meron ding position yung mga different representatives, saka yung mga kasama natin, na, not only in the House of Representatives, but other departments, the Senate, yung ating President, of course. But for me, personally, my stand is definitely, no to death penalty talaga ako. Malabo na talaga sa isa. For me, kung sa akin po. Pero sa tingin niyo po ba magiging malakas na deterrent ito against corruption? Well, corruption kasi is cultural eh. Para sa akin, cultural, socio-cultural siya. So, it will instill fear, pero it will not ensure na wala pa rin pong corruption. So, ang corruption kasi before Christ pa yata. Parang it's one of the oldest kasi pag-uugali sa kultura eh. So there's also a need na magkaroon ng kultura ng anti-corruption so that you can beat corruption. Kasi ang source niyan nasa puso sa utak. So siguro maganda you tap it from the grassroots. Kaya nga po tayo may mga courses ng values education. So malalim yan. Hindi siya one trick pony, hindi siya one shot policy. It has to be on the grassroots level. Sa pananaw ko po. Meron din, in fairness, not only corrupt officials kasi parang nasi-single out naman po yung mga government officials. In any company, organization, I'm sure there is some way, shape, or form ng corruption. So malamang sabi ko nga, it's across the board. It's cultural, it's all demographics yan. So lahat tayo nga sabi ko, at some point, meron kang temptation, magkakaroon ka ng tatanungin mo yung sarili mo. It's a matter of how you address it. Saka sabi ko nga, pag buo yung pundasyon mo, alam mo kung paano i-handle yung mga ganitong sitwasyon.